Di ba? Oh, di ba may na-confiscate? Ilang halaga? 3 billion worth, partner? Oo. Di ba? Ng bawal na illegal na droga, partner? Sa warehouse ng Empire 999. At nung tinrace nila kung kanino may-ari ito, pumapasok yung pangalan ni Lincoln Ong. Na interpreter, kasamahan, nitong si Michael Yang. At nung tinrace nila, si Representative Barber, sa ibang mga kumpanya na link sa Empire 999, pasok yung ibang kumpanya ni Michael Yang. Oh. So, di ba, para bang, ano to? Kung diyan, kaya nila pinapatawag ngayon si Michael Yang to know the truth. Bakit sangkot yung name mo dito sa bodega kung saan nakuha yung illegal na droga na worth 3 billion. Oh. Nasaan ngayon si Michael Yang? Di ba nagtatago? Di pa nagtatago. Nawawala. Hindi makita. Oh. So, alam mo yun, yung mga bagay na ganito, ang nangyayari is, nagkakaroon tuloy ng butas, nagkakaroon tuloy ng question, diba? Kung totoo ba na itong si Michael Yang isa din drug lord? Kung drug lord to, bakit naging close si Pangulong Duterte? Diba? Kung drug lord to, bakit hinayaan ni Pangulong Duterte na makipag-deal kila Michael Yang at saka sa Parmalee? So, di ba, inamin naman yung Pangulong Duterte na close sila. So, well, anyway, partner, pinapakita lang natin dito, ano yung connection. Gaano ka-close si Pangulong Duterte kay Michael Yang. So, ngayon, ang tanong natin, sabi niya, I hate drugs, pero bakit yung mga tao na involved di umano sa drugs, malapit siya? Pero yun ba yung isang Peter, partner? Nabigla na lang Peter Lim. Nasaan na yun? Isa yun, di ba? Isa yun sa napaghihinalaan o close din siya. So, bakit gano'n? Kaya ba nasasabi ito ni Senator Trillanes na magkakapartner sila? Di ba? So, kaya nga ang tanong, totoo ba yung dahilan ng pagkakaroon ng war on drugs? Totoo ba sa puso? O kailangan lang may mapakita na nag-work sila pero ang mabibiktima yung iba ba? Or mabibiktima yung mga kakompetensya nila? Pero napakahirap yan, partner, yung mga ganong klaseng mga alegasyon na patunayan, no? Kasi siyempre like si Michael Yang, sinasabi nga di umano involved ito sa drugs, pero may naipakita bang ebidensya na talagang ito ay sangkot sa droga? At sinasabi nga si dating Pangulo may kaugnayan din sa negosyo, di ba? Ng di umano, droga dito kay May. Pero again, lahat yan puro alegasyon. Kahit isa, walang nagpakita ng ebidensya na magpapatunay na talagang etong mga taong ito ay involved. Okay, dito yung partner Okay. Mahirap kasi ang ebidensya pagdating sa droga. Lalo na kung ang involved ay matataas na tao, tago yan. Diba? Kumaga, hindi mo yan basta-basta mahuli kasi sanay na yan kung paano nila itago. So, ang mangyayari lang dyan, partner, kapag inimbestigahan to, dapat may matalas ang utak kung paano i-cross-examine yung ilalagay nilang mga witnesses. Halimbawa lang, partner, si Arturo Las Cañas, halimbawa, diba? Ito, vocal to. Kumbaga, isa siya sa mga witnesses sa ICC, di ba? If ever ito ay isasalang sa House, di ba? Bigay nyo na kung paano i-cross. Di ba? Kasi doon mo makikita kung nagsasabi ba ito ng totoo o hindi. Tandaan natin, mga kayubi, siguro naman nanood kayo nung pagtatanong kay Mayor Alicia Guo.
Diba? Meron siya mga sagot na kabisado niya, pero may mga sagot na hindi niya na alam. Kasi yung hindi niya alam, ibig sabihin hindi niya to naaral. Diba? Kasi kung hindi talaga siya Pinoy partner, di mo talaga malalaman yung mga bagay na hindi mo nagawa sa buhay mo. Oo. Okay, sabi Diba? mo nga, pwede partner, base sa cross-examination. Depende. Base sa pagtatanong. Yes, Base sa lalabas pagtatanong. at lalabas yan. Pero, Basta walang anuhan ha, kumaga Oo. tanungan lang, walang sigawan, walang mag-grandstanding. And I think, partner, mukhang sa house, wala naman masyado nag-grandstanding. oo. Meron ako nakitang isa partner na nag-grandstanding. Oo. The usual grandstanding na nakikita ko sa Senate. So, minsan pag naisip mo yun, partner, migrine na talaga ako pag Oo. sobrang grandstanding tapos walang laman. Kundi magmura lang. Alam mo yun, tapos mambatikos, magmaliit nung kausap na resource person, tapos walang laman yung tanong. Diba? So, nakaka-migraine yun. Pero sa house, parang isa lang yan ang nakita ko, pero the rest is parang okay. Karinigan tayo ako po sa Tony Claire kasi mapalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. At Radyo Man Rod Marcelino,